Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Mick, isang dating sundalo na ngayon ay nabubuhay na ng tahimik. Nang umagang yun, makikita siyang naghahanda para sa isang mahalagang paglalakbay, bitbit ang isang folder ng mga dokumento at isang lumang larawan ng kanyang nakababatang kapatid. Habang nasa daan, huminto siya sa isang hardware store, at pagkatapos ay bumili ng isang sledgehammer na parabang naghahanda siya para sa isang seryosong bagay. Hindi nagtagal, natapos ang kanyang paglalakbay sa harap ng isang lumang pabrika ng goma, isang sira-sirang gusali na bihira ng gamitin, ngunit may itinatagong isang madilim na sikreto sa loob. Pagdating doon, isang factory worker ang lumapit kay Nick at inutos sa kanya na umalis. Gayunpaman, ipinakilala ni Mick ang kanyang sarili bilang ang kapatid ni Laszlo, at nang marinig ito, agad siyang dinala ng trabahador sa kanyang amo na si Renda. Nang sa wakas ay nakilala na ni Mick si Renda, ipinaliwanag niya ang dahilan ng kanyang pagbisita. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay namatay sa tinatawag ng pabrika na isang aksidente sa lugar ng trabaho, at pumunta si Mick dito upang humingi ng kabayaran para sa pagkamatay ni Laszlo. Pagkatapos ay ipinakita ni Mick ang official claim papers na sinasabi na ang pamilya ni Laszlo ay entitled sa $127,500 na compensation. Sa halip na tuparin ang kanyang obligasyon, kinutya at ininsulto lang ni Renda si Mick. Kahit na napahiya, iginiit ni Mick na hindi siya aalis nang hindi nakukuha ang pera. Sa pagkainis, inutusan ni Renda ang kanyang mga tauhan na kaladkarin si Mick palabas at bugbugin siya. Gamit ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban, nanlaban si Mick at pinabagsak ang ilan sa mga lalaki. Sa kasamaang palad, biglang sumulpot si Renda mula sa likuran at tinutukan siya ng baril. Nang mapalibutan, wala nang ibang choice si Mick kundi ang sumuko. Pagkatapos nito, agad siyang inireport ni Renda sa pulisya sa mga kaso ng pag-atake at attempted murder. Nang araw ding yun, opisyal na inaresto si Mick. Sa police station, ipinakilala si Mick kay Detective Borelli at sa kanyang partner na si Agent Langley. Ipinahayag nila ang kanilang hinala na ang pagkamatay ni Laszlo ay nauugnay sa illegal smuggling operation. Nang marinig ito, nagulat si Mick at hindi makapaniwala na ang kanyang kapatid ay hindi naman talaga namatay sa isang aksidente, ngunit talagang pinatay siya. Para makatulong, nag-alok si Detective Borelli ng isang deal sa kanya. Kung makikipagtulungan si Mick sa kanilang investigasyon sa loob ng Pleasant Hill Prison, tutulong silang mabawasan ang kanyang sentensya. Gayunpaman, nag-aalangan si Mick dahil ayaw niyang mas mapatrouble, ngunit wala siyang ibang choice. Hindi nagtagal, inilipat si Mick sa Pleasant Hill, isang liblib at marahas na bilangguan. Tulad ng karamihan sa mga bagong salta, naharap siya sa pangungutya ng mga veteranong bilanggo. Pagdating niya sa kanyang selda, binalaan siya ng isang kapwa bilanggo na sumunod na lang at tiisin ang anumang mangyari. Nang marinig ito, nalito si Mick. Lock 'em up! Back to yourselves! Move it! Ngunit naging malinaw ang kahulugan nito ng gabing yun. Hinila siya ng mga gwardya mula sa kanyang selda, walang awang pinagbubugbog at inatake ng electric baton. Ang kanyang mga pagsigaw ay umalingaw-ngaw sa bulwagan, ngunit tinawanan lang ito ng ibang mga bilanggo, naniniwalang ito ay isa lamang initiation para sa mga bagong salta. Duguan at nanghihina, itinapon si Mick sa isang maruming isolation cell para doon siya magpalipas ng gabi. Kinaumagahan, binisita siya ng warden ng bilangguan. Hindi tulad ng karamihan sa mga warden, nakaporma siya tulad ng isang mayamang negosyante. Habang kalmado at tahimik, inalok niya si Mick ng isang tasa ng kape at saglit na nakipag-usap sa kanya. Ilang sandali pa, biglang nagbago ang tono ng kanyang boses, at sinabi kay Mick na sundin niya ang mga patakaran kung nais niyang maiwasan ang isa pang pambubugbog. Malinaw ang mensahe, ang kanyang mga salita ay hindi isang payo kundi isang pagbabanta. Pagkatapos makalaya sa isolation, sumama si Mick sa iba pang mga bilanggo para sa almusal. Doon, nakilala niya si Tex, ang kanyang cell neighbor. Ipinaliwanag ni Tex na ang pambubugbog noong nakaraang gabi ay isa lang karaniwang initiation, at nagbabala na ang paglaban dito ay magdadala lamang ng mas masahol na parusa. Habang nag-uusap sila, napansin ni Mick ang isang preso na kumakain ng masarap na pagkain kaysa sa iba. Sinabi sa kanya ni Bud na ang lalaking yun ay si Jack, na nagtatrabaho para sa head warden, kaya nakakakuha siya ng espesyal na pagtrato. Si Bud at ang iba ay nagbabala kay Mick na lumayo kay Jack kung gusto niyang makaiwas sa mas malaking gulo.
Pagkatapos ng almusal, ipinadala ang mga bilanggo upang linisin ang prison yard. Habang nagtatrabaho, nakita ni Mick ang isang matandang preso na nahihirapan sa mga supply at tumulong sa kanya. Ang matandang lalaki, na kilala sa alias na Wizard, ay tanyag sa kanyang mga nakakaaliw na kwento at kakaibang pag-uugali. Sinabi niya kay Mick ang tungkol sa isang tunnel sa Block D, na minsang ginamit noong asylum pa ang bilangguan. Ayon kay Wizard, ang tunnel ay direktang humahantong sa kagubatan at maaaring maging daan palabas. Karamihan sa mga bilanggo ay isinasaalang-alang ang kanyang kwento na hindi totoo at walang kwenta. Sa sandaling tumunog ang prison bell, nagtipon ang mga bilanggo sa gitna ng prison yard. Doon, 2 grupo ang nagharap, at isang bruskong bilanggo ang humamon kay Jack sa isang laban. Si Jack, na tinatawag ang kanyang sarili na hari ng Cell Block 13, ay tinanggap ang hamon ng walang pag-aalinlangan. Why don't the guards stop it? Nang magsimula ang laban, halos pantay lang sa husay ang dalawang fighter, ngunit lumaki ang mga bagay-bagay ng saksakin ng isa sa mga tauhan ni Jack ang challenger gamit ang isang kutsilyo. Agad na lumaki ang karahasan nang magsalpukan ang dalawang magkaaway na panig. Nang makita ito, ang mga gwardya ay naglabas ng tear gas, habang ang warden naman, na nanunood sa taas ng isang tore, ay nagutos ng warning shot upang ihinto ang kaguluhan. Gamit ang Gatling gun, isang gwardya ang walang habas na nagpaputok sa lupa, at ilan sa mga bilanggo ang natamaan sa paa. Kinabukasan, habang nagtatrabaho sa storage area, ang kaibigan ni Mick na si Greenhorn, ay aksidenteng nahulog ang isang sako. Nang mabuksan ito, nakakita sila ng mga nakatagong pakete ng kontrabando. Sa pagkabigla, mabilis nila itong ibinalik sa sako bago pa sila mapansin ng mga gwardya. Kalaunan ng araw na yun, binisita si Mick ni Detective Borelli at lihim na nakipag-usap sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ng detective kung may nakita siyang kapaki-pakinabang, at sumagot naman si Mick sa pamamagitan ng pagsabi tungkol sa mga kontrabandong nakatago sa mga shipment mula sa kumpanya ni Renda. Nang marinig ito, nangako si Borelli na magsusulong ng parol kapalit ng kanyang kooperasyon. Samantala, ang assistant warden ay naghatid ng ulat tungkol kay Mick. Dito nabunyag na minomonitor siya ng warden sa pamamagitan ng CCTV, at alam niyang nakipag-ugnayan sa kanya si Detective Borelli. Nalaman din niya na ang pagkakaaresto ni Mick ay dahil kay Renda, ang kanyang partner sa smuggling ring. Sa sobrang galit, hinarap niya si Renda sa kanyang pabrika. Iginiit ni Renda na gusto niya lang pigilan si Mick na ma-uncover ang kanilang iligal na operasyon, ngunit binalaan siya ng warden na huwag siyang kikilos nang wala ang kanyang approval. Samantala sa bilangguan, ang presong si Greenhorn ay gumawa ng desperadong pagtatangkang tumakas mula sa mga gwardya, na tinarget siya ng walang dahilan. Nang makorner si Greenhorn, inatake siya ng mga gwardya ng malakas na electric shock, na agad niya namang ikinamatay nang mahulog siya sa unang palapag. Ang kanyang katawan ay iniwan sa sahig magdamag, bago ito tuluyang tinanggal ng mga gwardya kinaumagahan. Habang nag-aalmusal ang ibang mga bilanggo, inutusan si Mick na kuskusin ang mga mantsa ng dugo ni Greenhorn mula sa sahig. Habang nagtatrabaho siya, dumating ang warden at inalok siya ng isang deal. Nangako siyang babawasan ang sentensya ni Mick kung papayag siyang magtrabaho para sa kanya. Ngunit ang totoo, ang layunin niya ay takutin talaga si Mick at ilayo siya sa kanyang smuggling operation. Upang higpitan ang kanyang pagkakahawak, nakipag-deal ang warden kay Jack, ang pinakakinatatakutang bilanggo sa Pleasant Hill Prison, upang panatilihing nasa kontrol ang iba. Maging si Jack, na isang malupit na kriminal, ay mukhang nanginginig sa takot sa kanyang mga pagbabanta. Sa likod ng kanyang magalang na tono, ipinakita ng warden ang kanyang sarili na walang awa at laging kinakalkula ang lahat. Sa sumunod na araw, sinimulan na ni Jack ang pagtesting kay Mick. Sa harap ng iba pang mga preso, itinapon niya ang kanyang pagkain at inakusahan si Mick na sinira ang kanyang agahan. Gayunpaman, tumanggi si Mick na tanggapin ang sisi at lumaban, na mas lalong nagpagalit kay Jack. Nang maliitin siya ng isa sa mga tauhan ni Jack, siniko ni Mick ang mukha ng lalaki. Nang makita ito, mabilis na binalaan ni Tex si Mick na manatiling alerto, dahil siya ngayon ay naging ang pangunahing target ni Jack. Kalaunan, habang nagtatrabaho sa storage area, tinambangan ni Jack at ng kanyang mga tauhan si Mick. Naging marahas ang kanilang laban, ngunit ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Mick ay nagbigay sa kanya ng kalamangan. Nagawa niyang sakalin si Jack at muntik na siyang patayin. Sa sandaling yun, nagpakita ang warden at pinanood ang kanilang laban. Ihinagis niya ang isang metal chain kay Jack, at agad niya naman itong ginamit upang baliktarin ang laban.
Hindi nagtagal, nabawi ni Mick ang kontrol at ibinalot muli ang chain sa leeg ni Jack. Sa pagkakataong ito, huminto si Mick nang malapit nang mamatay ang kalabang preso. Tumanggi siya na maging katulad ni Rendaon ng Warden, na pinapatay ang sino man na humadlang sa kanilang daan. Nadismaya dito ang ilan sa mga bilanggo, na matagal nang nagnanais na madispatcha si Jack. Ang Warden, na galit sa pagsuway ni Mick, ay inutos sa kanyang mga tauhan na ilagay ang 2 preso sa Bartolina. Habang nakakulong, nagkunwari si Jack na masakit ang kanyang tiyan. Nang lumapit ang isang bantay para tulungan siya, agad siyang inatake ni Jack at tumakas. Samantala, habang nakakulong si Mick sa isang masikip na selda, pumasok ang isang doktor na may dalang kahina-hinalang syringe. Habang naghahanda na siyang turukan si Mick, pumasok si Jack at pinabagsak siya. Dito nabunyag na lihim na nagtutulungan ang dalawa para sa isang plano ng pagtakas sa kulungan. Kasabay nito, ang ibang mga bilanggo ay nagsimulang magsagawa ng isang rebelyon laban sa mga gwardya. Nagtungo sina Mick at Jack sa kapilya ng bilangguan, umaasang makakahanap ng daan palabas. Pagdating doon, nakita nilang nakalak ang pinto at binabantayan ito ng isang gwardya. Napilitan silang makipaglaban, at sa huli ay natalo ang gwardya, bago kinuha ang kanyang susi. Nang mabuksan ang pinto, nagulat sila nang makita ang isang imbak ng mga armas, mga bala, at mga iligal na kagamitan na ginagamit ng mga gwardya upang mapanatili ang kontrol sa loob. Habang hinahalughog nila ang silid, isang grupo ng mga gwardya ang biglang pumasok, na nagdulot ng isang marahas na sagupaan. Matapang na nakipaglaban si Jack, hindi alintana ang mga nagliliparang bala para lang mapigilan sila. Samantala, kumakalat ang kaguluhan sa buong bilangguan. Nang makitang nadaig na ng mga bilanggo ang mga gwardya, nagpanik ang Warden. Habang kasama ang kanyang assistant sa kanyang tabi, naghanap sila ng escape route palayo sa mga galit na preso. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap na makatakas, natagpuan ng Warden ang kanyang sarili na natrap sa gitna ng pag-aalsa. Desperadong mabuhay, iniwan niya ang kanyang assistant at isinakripisyo ito upang i-cover ang sarili niyang pagtakas. Sa ibang lugar, sumulong sina Mick at Jack, nakipaglaban sa mga nakakasalubong gwardya at maging sa doktor, na nabunyag na nakasurvive at muling sinubukang pigilan sila. Pagdating sa prison yard, hindi nila nailigtas ang wizard, na walang awang pinagbabaril ng mga gwardya. Nang makita ito, pumunta sila sa prison yard upang tumulong, kung saan isang pangkat ng SWAT ang naghihintay at walang awang nagpaulan ng bala sa lahat ng kanilang nakikita. Dahil dito, napilitan silang bumalik sa loob, kung saan pumasok sila sa isa pang wing ng bilangguan at nakakita ng 2 magkahiwalay na daan. Para makatipid sa oras, nagpasya sila na maghiwalay. Nakapunta si Jack sa isang hidden door na patungo sa mismong tunnel na minsang inilarawan ni Wizard. Gayunpaman, bago pa niya maalerto si Nick tungkol dito, biglang nagpakita ang Warden at sinubukan siya nitong patayin. Sa kabutihang palad, dumating si Mick sa tamang oras at binaril siya. Kahit sugatan, sinubukan pa rin ng Warden ang isang huling tactics, kung saan nagsalita siya ng mahinahon sa pagtatangkang manipulahin si Mick at nagmakaawa para sa kanyang buhay. Gayunpaman, hindi ito gumana sa ating bida. Hindi nagpakita ng anumang awa si Mick at tinapos ang kanyang buhay sa loob ng parehong kulungan na pinamunuan niya ng may katiwalian at kalupitan. Habang niyayanig ng kanyang pagbagsak ang buong bilangguan, nakuha na ni Tex ang kontrol sa rebelyon. Nang makaharap ang SWAT team, hiniling niya na ang gobernador at mga pangunahing organisasyon ay pumunta sa Pleasant Hill upang malantad ang katiwalian at pang-aabuso na nakatago sa loob ng mga pader nito. Samantala, nakarating na sina Mick at Jack sa dulo ng tunnel. Sa sandaling makalabas, nilanghap ni Jack ang sariwang hangin ng may kagalakan, at ninamnam ang kalayaan sa unang pagkakataon makalipas ang ilang taon. Matapos tumawid sa kagubatan, nagpasya silang maghiwalay upang maiwasan ang pagtugis ng mga pulis. Bago umalis, humingi ng tawad si Jack kay Mick para sa sakit na idinulot niya sa kulungan. Inamin niyang nagsilbi siya sa Warden dahil sa takot at para na din makasurvive. Ngayong natalo na ang malupit na Warden, tinawag niya si Mick na ang tunay na bayani sa kwento. Makalipas ang ilang linggo, binisita ni Mick ang puntod ng kanyang nakababatang kapatid. Habang nakatayo siya sa katahimikan, biglang pinalibutan ng mga sasakyan ng pulis ang lugar. Nang makita ito, biglang nagpanik si Mick at naghanda na para sa pag-aresto. Sa halip na hulihin, lumapit sina Detective Borelli at Agent Langley, at tiniyak sa kanya na malaya na siya. Dahil sa kanyang kooperasyon, ang mga awtoridad ay nagawang buwagin ang pinakamalaking smuggling ring sa Amerika,
at ibinasura ng gobernador ang lahat ng kaso laban sa kanya. Bukod dito, natanggap na din ni Mick ang pinakahihintay na death compensation para sa kanyang kapatid. Si Agent Langley, na humanga sa tapang at kabutihan ni Mick, ay nag-alok sa kanya ng trabaho sa gobyerno. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Mick dahil ang focus na niya ngayon ay sa kanyang pamilya at hindi na sa bagong misyon. Sa huling eksena, pumasok si Mick sa pabrika ni Renda, dala ang sledgehammer na minsan niyang binili para gawin ng isang bagay. Nang may malamig na tono sa kanyang boses, pinilit niya si Renda na aminin ang kanyang mga kasalanan. Pagkatapos nito, itinali niya siya sa isang gumaganang grinder machine. Nakuha ni Renda ang kapalarang nararapat para sa kanya, at sa wakas ay naipaghiganti na ni Mick ang pagkamatay ng kanyang kapatid, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.